walking with it. Hello beautiful people! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yan! Nakakaloka. So maghapon lang ako dito sa bahay, hindi naman ako lumabas. Kaya ganito lang ang eksena ko. Paano naman kasi lalabas ka, gagastos ka. So dito na lang sa bahay, buksan na lang yung aircon, ganun din. Parang mas makakatipid ka pa. Tapos pag nagutom ka, kumain ka, may pagkain naman dyan. Kaysa naman yung nasa labas ka, parang limited lang kasi yung nagagawa. Tapos ang laki nung nagagastos. Eh pag nandito ka sa loob ng bahay, nagagawa mo yun dapat gawin at dapat mong matapos. Yon. So, maghapon, dito lang, naglaba, naglinis. So, yon. Naglalaba kasi ako isang beses sa isang linggo. Pagkatapos, actually dalawa eh. Yung bukas, ibababad ko yung puti ngayong gabi, bukas ko siya kukusutin. Naglalaba ako sa kamay ko, hindi ako nagwa-washing machine kasi nasisira yung damit. So, yun, mas gusto ko siya talagang kusot kung tawagin. Kasi kapag yung puti, nilagay mo sa washing machine, ay nako, promise, kulay itim na yan in the future. Tapos parang hindi siya malinis. So talagang mas gusto ko talaga yung kusot-kusot. Di ba? All this pa yung drama ng nanay ninyo. So eto nga, sa amin ganun, may nagtatanong kasi kung ano daw ba yung gusto kong balikan sa buhay ko kung sakasakali. Actually meron akong isang kwento na i-share ko sa inyo na talagang, oh my God, dito, naloka ako sa kanya. Nung nagtrabaho kasi ako doon sa distributor ng Unilever noon. So, nakasama ko siya doon. So, ang pangalan niya ay Alan. Mabait naman, sobrang mabait. Actually, kasi batchmate kami, kaya lagi niya akong hinihintay pag uuwi ako. Pero magkaiba kami ng department kasi. Sa kanila, wala siyang masyadong ginagawa. After nun, uuwi na siya. Ako kasi, marami pa eh, nag-e-edit pa kami kaya medyo tawag dito, talagang nalilate ako umuwi. Pero at syaga noon, hihintayin talaga ako. Halimbawa, ang uwi niya alas 3. Tapos ako ang uwi ko alas 5. So hihintayin niya 2 oras. Maghihintay yun doon sa labas, yosi-yosi yun doon. Tapos yun, sabi kami uuwi. Kasi ang gusto noon, pag uuwi kami, kakain kami doon sa tawag dito, sa Tapsilugan, doon sa Binyan. So, ang bongga. So, kakain kami sabay. Araw-araw yun, gano'n. Nagdi-dinner kami sabay, tapos uuwi na siya sa bahay niya. Taga De La Paz siya, sa kabilang Ibayo. Tapos ako naman, taga San Antonio. Actually, sa kabilang lang naman yung lugar. Malapit lang siya sa akin. So, yon. Tapos, yun, papasok. Doon na kami nagkikita sa trabaho kasi nauuna siyang pumasok. Ako naman, parang alas 7 yata ang pasok ko, siya alas 6, gano'n. Basta nauuna siyang umuwi lagi, pero sabay kami umuwi kasi hinihintay niya ako. Doon nagsimula yon. Pagkatapos, one day, nagkaroon siya ng problema doon sa company. So, gusto niyang mag-resign. Talagang hiningkayat niya ako, mag-resign na tayo dito. So, dahil sa sobrang close ko sa kanya, kasi may mga moment kasi talaga na lagi kaming magkasama, pag-inuman, gano'n. So, nag-resign naman ako. So, 'di ba? Marupok lang. So, dahil gusto niya nga, sabi ko, sige, magre-resign ako for you. So, nag-resign ako. O, 'di ba? Pagkatapos naghanap kami dalawa ng bagong trabaho. So, yun, nalipat kami doon sa bagong trabaho. Magkasama na naman kami. Pagkatapos, ayun, pag weekend, nihiyakan niya ako, nanonood kami sine. Natatawa ako, as in parang feeling ko nun date, di ba? So naloka ako kasi meron pa siyang daladalang popcorn. Tapos kung alam mo yun, talagang parang feeling ko dinidate niya ako, ganun. Pagkatapos, umalis siya doon sa trabaho na pinasukan namin, niyakan na naman niya ako mag-resign. Sabi ko,
ano ka ba, parang hindi ka nagtatagal sa trabaho. Sabi niya, wala eh, kasi ano, naluloka ako kasi tinatawag niya ako pre. Nabibindang ako sa kanya, pre siya ng pre sa akin. Sabi niya, wala pre, ayoko talaga dito. Hindi ko talaga type yung trabaho to. Wala tayong asenso dito. Ganon yung mga drama niya. Siya kasi yung status niya sa buhay, medyo okay-okay. Kasi syempre parang nagtatrabaho lang siya for sa sarili niya. May business naman sila. Meron silang tawag dito. Um, yung hardware, sabihin niyan, kilala yung hardware na yon. Pagkatapos, ako naman, wala naman. So, wala naman kaming, ako lang yung inaasahan din ng family ko. Kung susundin ko na susundin yung lahat ng gusto niya dahil nai-imbiyer na siya, eh, Diyos ko, kawawa naman yung buhay ko. Pero, ewan ko, ba't nga ako nahihingkayat? So, resign din ako. Pagkatapos, ayun. So, medyo nakapansin na kasi ako sa kanya na parang sobrang lapit niya na sa akin. Tapos, pag naglalaro ng bilyar, gusto niya kasama niya ako. Basta kung saan siya pupunta, gusto niya nandiyan ako sa tabi niya. So, hindi ko alam kung ano ba yung papel ko, buddy-buddy ba? Or gusto niya ako maging jowa. Ganon. Pero hindi kasi ako nagsasabi sa kanya na ganun nga na gay ako, wala akong ino-open. Pero feeling ko naman aware siya. Kasi kung makatili naman ako, kung makadaldal naman ako, basta hindi namin napag-uusapan, walang question, hindi siya nagko-question. Pero hinihintay ko kasi dumating yung momento na magtanong siya sa akin ng bonggang-bongga regarding doon. So talagang sabi ko sa iyo, grabe, araw-araw nai-imbiyer na ako kasi parang hindi ako makakilos ng tama kasi parang feeling ko nahuhulog na yung loob ko sa kanya. Pagkatapos siya naman ay feeling ko hindi ko alam, basta pinupuntahan niya ako sa bahay, as in, nakamotor yun, dadalawin niya ako. So, dumating ako sa punto talaga, tinataguan ko na siya dahil ayoko na siyang makasama, yung ganon. Kasi na-awkward ako. Imaginein mo, birthday niya, tapos yung magse-celebrate tayo ng birthday ko. Ako naman, oo. So, pumunta kami ng beer house. As in, dinala niya ako doon sa beer house, yung may mga babaeng sumasayaw-sayaw. Nung una, doon muna sa beer house na libre niya. Tapos, sabi niya, hindi kami table, inom lang kami. Isip-isip ko, bakit ako dinala dito? Ano bang meron? So, yun. Medyo naloka talaga ako sa kanya. Pagkatapos, pangalawa, tawag dito, lumipat kami ng ibang beer house, yung may naguhubad na talaga. Diyos ko, naloka talaga ako na parang, ako kasi pag inuman talaga. Tapos birthday niya, umarte pa ako. So, nandudol lang ako. Tapos hindi naman kami, in fairness naman sa kanya, hindi siya kumuha ng babae para tumable. Basta nandun lang kami, uminom lang kami. Tapos, na-awkwardan ako kasi parang, ano ba? Ang dami-dami naman bar. Ba't dito pwede naman tayo mag-Paddy's Point, pwede naman tayo mag-Cowboy Grill. So, bakit dito mo ako dinala sa ganito? So, na-confuse ako. Pero, hindi ko siya inaano kasi syempre birthday niya, gusto ko lang mag-enjoy siya. Tapos hanggang sa, ayun, umuwi kami, masaya naman siya. Dalawa lang kami, take note, walang ibang kasama ha. So, naloka ako sa kanya. Talagang as in talagang tumbling ako. Pagkatapos, after nun, ayun. So talagang ayoko na siyang makasama kasi naguguluhan ako sa kanya. Actually, masarap siyang kasama. Na-enjoy ko yung company na meron siya, na sayahan ako sa mga moment na magkasama kami. Pero kasi hindi ako makakilos ng maigi kasi hindi ko alam kung alam niya na bakla ako dahil sa tuwing may mga friends na dumarating siya, ang gugwapo, grabe. Tapos parang laging ganun. O si Sam, matinik sa babae. Sabi ko, nakakaloka. Mga ganun yung drama niya. Hindi rin ako nagpe-pretend. Kung ano yung nakikita ninyo, ganito ako. So, obvious naman na baklang-bakla ako. Pero, hindi niya ina-accept or hindi siya nagtatanong. Basta lagi lang siyang nandiyan. Gusto lang niya kasama niya ako. Wala naman ako mabibigay sa kanya kasi mas mapera siya sa akin. Lagi nga siyang libre sa akin. So, body-body talaga yung gusto niya. Na-enjoy niya yun sa akin. Pero, hindi talaga ako nag-enjoy sa kanya na body-body gano'n. Kasi talagang nahulog na yung loob ko. Dumating ako sa punto na sinasabi ko sa mama ko, nandiyan na naman yan si Alan. Wag mo sabihin na nandito ako. As in, tinataguan ko siya. Minsan nakikita niya siguro yung tsinelas ko sa labas.
Tapos sabi niya, siguro nandito si Sam, yung mga ganon. Pero grabe, grabe talaga. Dumating ako sa punto na ayoko na siyang makasama at makita. So, yun nagtrabaho ako doon sa Maynila kasi syempre sa Laguna ako naka-stay. Ayun din yung dahilan na nag-push sa akin na wala, pupunta ako doon sa Maynila, doon ako magtatrabaho sa Makati, ganon. So, yun. Yung nagtrabaho ako doon, syempre yung wala na kaming contact, hindi na kami nagkikita. Tapos one day, New Year ng umaga, parang 31 ng umaga, nagkita kami sa palengke kasi nakaparada siya doon. Namimili yata sila, namimili din kami. So nakaparada yung sasakyan niya doon sa may kanto. Nakita niya ako. Sabi niya, "Oy pre, saan ka ba nagpupunta? Para mo naman tinaguan ako." Ganon. Iniiwasan mo ba ako? So ganon yung drama niya. Sabi ko, "Hindi ah." Tapos sabi niya, "Saan ka ngayon?" Sabi ko, "Nandun ako sa Maynila." Sabi niya, okay. So sabi niya, "Kita tayo." Hindi ako nakipagkita. Sabi ko, aalis din ako mamaya. Sabi ko, kailangan kong bumalik sa trabaho ko. Tapos sabi niya, okay. Ayun na yung huling kita namin. Tapos wala na akong balita. Pagkatapos, dumating yung maraming panahon, na-miss ko siya. So, tinatry kong hanapin siya. Hindi ko rin talaga siya makita. Kahit sa Facebook, kasi noon wala pang Facebook. So, hindi ko siya makita sa Facebook, hindi ko siya makita sa Instagram, hindi ko siya makita sa lahat. At hindi ko alam kung nasaan siya. Pero, isa lang nasisiguro ko, kung uuwi ako ng Laguna, makikita ko yon dahil alam ko naman kung saan yung bahay nila. Pero hindi ko lang alam kung okay pa ba siya or hindi, or may asawa siya o wala. Wala talaga akong balita sa kanya. Pero, kung may babalikan talaga ako sa buhay ko, siya yon. Yung ganon. Yung, I mean, para kasing gusto kong malaman kung ano yung naramdaman niya sa akin noon. Gusto ko malaman kung na-inlove ba din siya sa akin. Gusto ko malaman kung ano yung ang relasyon namin noon, kung alam niya bang bakla ako, bakit tinayaan niya na ganon. So, gusto kong malaman lahat yon. At may lakas ako ng loob na tanongin yun lahat sa kanya. And then, sabi ko sa'yo, kung gusto ko uling ibalik noon yung pagiging magkaibigan namin, gagawin ko yun, gagawa ako ng paraan para lang mapalapit sa kanya uli. So, hindi ko alam kung magkikita kami uli, hindi ko alam kung magkakausap kami, hindi ko alam kung kailan mangyayari yon. Pero, darating yung araw, mangyayari yon. At dadalhin ko siya sa isang tahimik na lugar para itanong ko yung lahat ng gusto kong itanong sa kanya na may lakas ng loob, diba? So, yun. Kasi noon wala akong lakas ng loob. Basta ang alam ko lang, naging mabuting kaibigan siya sa akin. And then, nahulog ako doon sa ipinakita niyang sobrang grabe na parang kinonect niya yung buhay niya sa akin ng bonggang-bongga. So, yan! So, naloka ako, diba? So, ewan ko kayo kung may istorya kayong ganon. Pero, syempre, lahat naman tayo may mga good memories. At isa siya sa mga masasabi kong magandang nangyari at magandang kaibigan sa akin na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, di ba? So, yun. So, sana magkaroon kami ng connection. Sana, maibalik namin yung connection namin sa isa't isa at doon magkakaalaman. So, yeah, di ba? Ang bongga lang, ang saya lang ng kwento. So, masaya yung kwento na yun na hindi ko makakalimutan. At kaya ko siya sinishare sa inyo kasi gusto ko rin na makwento. Malaman ninyo yung kwento sa buhay ko na isa sa mga pinakamagandang nangyari. So, yan. Nakakaloka. Pero sabing ganon, kung bibigyan ba ako ng pagkakataon na halimbawa magtapat siya sa akin, sasagutin ko ba siya? Depende. Depende yon sa, kasi parang ang motibo ko naman sa pagkikita namin, parang gusto ko lang malaman kung ano ba yung nangyari noon, bakit biglang nawala, or ganun pa rin ba, hinahanap niya pa rin ba ako, katulad ng paghahanap ko sa kanya ngayon. Tapos siguro, kung halimbawa, sasabihin niya sa akin, gusto niya ako ngayon, hindi ko alam. Kasi syempre, kailangan maramdaman ko uli yung naramdaman ko noon. Tapos, siguro mas maganda na dalhin niya ako sa mot-mot. Charot, so yun. Nakakaloka. Syempre, matanda na siya ngayon kasi halos, iba naman yung itsura namin noon, iba yung itsura namin ngayon. Pero ang alam ko lang,
maganda ako ngayon. Charot. So, yun. Nakakatuwa. Basta natutuwa ako sa kanya. Gusto ko siya. So, yun. So, sana makita ko, di ba? So, kayo guys. Ano guys, ang masasabi ninyo dito sa kwento ko? So, please comment below para at least malaman ko naman kung na-enjoy kayo dito sa chika natin today. So, yun guys. Guys, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.